Good evening po muli mga kababayan. Meron pa po tayong isa pang pag-uusapan. Actually, napakaraming issue ngayong buwan na ito. Pero doon lang po tayo sa talagang mga pinaka-importante. At ang pinaka-importante nga po sa panahong ito, this season, itong tungkol sa kaguluhan na kinasasangkutan ng mga Duterte. Siguro ko naman po ito ang gusto nating malaman sa ngayon dahil ito po ay talagang related po sa sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. Parang we are hanging on a thread dahil sa pag-uugali ng Duterte. Sa totoo lang, itong pag-uugali po ng karakter ng Duterte, ito po ang nakakagulo sa bansa natin. Whether you accept it or not. Doon po sa naunang video ko, ang tinalakay po natin doon ay yung bunganga ni Duterte. Ngayon naman po, pag-usapan natin, ito naman pong isa pang mabahong bunganga ng isa pang minion, isa sa mga minions ng Duterte camp. Very rabid. Itong si Harry Roque. Alam nyo, nagtataka ako dito nanghihinayang ako dito kay Harry Roque kasi ito po ay isang tao na may napakataas na pinag-aralan, napakatalino. Yes, hindi ka magiging international lawyer kung hindi ka matalino. Actually, pinangarap ko rin yan eh. Kung bata pa ako ngayon, mag-aaral din ako niyan. Kaso, it's too late na eh. Ngayon, ito ang pinagtatakhan ko sa mga matatalinong tao talaga. Kasi kung matalino ka, mas mataas ang antas ng nararating ng iyong kaisipan, mataas ang narating ng iyong pinag-aralan, yung na-acquire mo na kaalaman na ipasok sa iyong utak. Dapat sana, di ba ito ay nag-i-improve, nagpapa-improve ng pagkatao, ng character, ng personality. Pero sa isang banda, tila yata ito ang nagiging contributing factor para sumama ang pagkatao ng ilan sa mga may matataas na pinag-aralan at mataas na kalidad ng mental faculty. Ito na nga po isa si Harry Roque, no? Sa kabila ng taas ng kanyang pinag-aralan, ay kung bakit nalilihis ang kanyang landas. Imbis na dinala siya sa mabuting landas, parang dito pa yata siya naliligaw. Lalo na itong tungkol sa propaganda ng China. Diba? Halatang-halata naman, kitang-kita naman na pro-China talaga ito eh. Ngayon, naging very vocal siya pagdating sa China. Ngayon naman, very vocal na naman siya pa din sa issue ng gulo na kinasasangkutan ng Duterte. At ito nga po, dahil dito sa kasalukuyang mga issue na kinasasangkutan ng Duterte, itong tungkol sa confidential fund ni Sara, itong napag-uusapan na impeachment para kay Sara, at itong
posibilidad na pagpasok ng ICC para imbestigahan or arestuhin itong mga Duterte, at lalo pa nitong nakalaya si Leila de Lima, na lalong nagpalala sa sitwasyon. Ngayon, dahil dito, naggusot lalo ang sitwasyon. Tapos, dahil dito sa sa balita na i-impeach daw si Sara, na papapasukin ng ICC, itong si Harry Roque, ang dami po niyang sinasabi. Yung bunganga niya halos, pag naririnig ko na nire-replay ng media or ng vloggers, nakakakulele po sa tinga pakinggan. Nakakaabanas na pong pakinggan yung boses ni Harry Roque. Kaso, kailangan pong pakinggan para malaman natin kung ano ang sinasabi niya. At ito na nga po, kagaya ni Duterte, may halo rin pong pananakot. Nananakot. Kesyo magkakagulo, magkakagera kapag inimpeach si Sara. Tapos may mga sinasabi pa po siya na, at ang tinatarget talaga nila itong Kongreso, lalong-lalo na itong si Martin Romualdez. Masyado nilang pinag-iinitan si Martin Romualdez, oy. Bakit? Tinitira yung balak na, yung ambisyon daw na pagtakbo ng pagkapangulo. Ano ngayon sa inyo? Kayo nga nagpapatakbo rin ng kandidato, di ba? Kayo lang ba ang gusto? Kayo lang ba ang may karapatan? Ba't kayo nasithreaten kay Martin Romualdez? Sports lang. Kung sino ba ang gustuhin ng taong bayan pipigilan ninyo na tumakbo yung iba. Gusto nyo, solo candidate lang si Sara? Walang choice. Kaya nga may eleksyon. Para namang hindi nakakaintindi ang mga taong ito. Hayaan ninyong mag-eleksyon. Hayaan ninyo na taong bayan ang pumili, hindi ang mananakot kayo. Gusto nyo si Sara lang ang tumakbo. Bakit? Natatakot ba kayo na may mabigat na makakalaban si Sara? Bakit? Sigurado na kayo na si Sara talaga? Hindi nyo hayaan na may tumakbong iba para may mapagpilian ng tao. May sinasabi ka pa, Harry Roque, na masyado daw gahaman sa kapangyarihan itong pinapatamaan niya na, of course, si Romualdez nga. Look who's talking. Di ba mga kababayan? Look who's talking. Lumabo na naman ang camera ko. Sana makabili ako ng bongga na camera. Tiyagaan ko na muna ito. Kung magsalita kayo, kinakayo ko na kasi sigurado naman na hindi lang, mouthpiece lang ito si Harry Roque. Lahat kayo dyan sa Duterte camp, for sure, yan ang mga sinasabi ninyo tungkol sa kay Martin Romualdez, also sa ibang mga kandidato na lalaban kay Sara. Pero teka, i-focus na. Talaga naman ang target ninyo si Martin Romualdez Hindi naman ako kumakampi kay Martin Romualdez. Kumbaga, napag-uusapan lang. Dito lang, sa ano lang tayo? Sa tama lang. Magsalita kayo na Duterte camp. Kesyo ang aga mamulitika,
gahaman, masyadong gahaman sa kapangyarihan. Sino kaya ang gahaman? Kayo ang gahaman sa kapangyarihan. Kasi gusto nyo kayo pa rin. Hindi na kayo makontento na nagkaroon na kayo ng chance. Nung nakaraan, 6 na taon, gusto nyo kayo pa rin. Sino ngayon ang gahaman? Ha? At yung maagang pamumulitika, sino ba ang namumulitika ng maaga? Di ba kayo? Init na nga kayo, oh. Hindi na kayo mapakali, para na kayong sinisilaban, eh. Ang ginagawa lang naman itong Marcos Romualdez, itong nakaupong nasa kapangyarihan, di ba nagtatrabaho lang? Pero kung sa tingin ninyo, yung pagtatrabaho, politika, di bahala kayo. Sa paningin lang ninyo yan. Naiinggit lang kasi kayo, Roque. Naiinggit kayo dahil sila ang nakaupo, ikaw hindi na. Makontento ka naman, oy. Nanginabang ka na, nanginain ka na ng mahigit. Di ba mahigit 6 na taon na? Mahigit 6 na taon kayong umupo. Gusto nyo kayo pa rin. Kayo ang gahaman sa kapangyarihan. Gahaman, hindi lang sa kapangyarihan, pati sa confidential fund. Oh, itong gulo na to, saan ba to nag-umpisa? Di ba after the election, nananahimik lang naman na nagtatrabaho yung Pangulo at yung Speaker. And everybody else in the government. Kayo yung nag-umpisa. Kayo ang nag-umpisa ng gulo. Di ba? Ang nag-umpisa si Gloria. Yung balak ikudita si Martin Romualdez. Kayo ang nag-umpisa kayo ang pasimuno ng gulo. Hindi naman si Romualdez or si Marcos. Kayo. Kayo na kampo ng Arroyo Duterte. Dahil ever since, bago pa man nagka-eleksyon, talagang yun na ang balak ninyo, eh. Kunwari, Uniteam. Uniteam kuno-kuno. Kayo ang nagbalak, eh. Kayo ang nauna. Natural. Alangan man na tutulog-tulog yung Romualdez Marcos. Natunugan nga kayo, eh. Kasalanan ninyo. Ang gusto ninyo, nagplano kayo na ikudita. Bakit? Ano ba yun? Natutulog sa kangkungan? Sorry na lang, hindi siya natutulog sa kangkungan. Hindi na kontento, eh. Ilang taon nang pabalik-balik dyan sa upuan ng pagkapolitiko. Ilang beses nang nang-agaw. Hanggang ngayon, puro pang-aagaw pa rin ang nasa utak. Ikaw, Harry Roque, tumigil-tigil ka sa bunganga mo. Nakakainis ka pakinggan, sa totoo lang. Ganun, no? Akala mo nakakatuwa pakinggan? Kailangan lang talaga pagtiyagaan na pakinggan, pero nakakainis. Yung isang vlogger nga, pinuputol na kaagad dahil nakakarindi yung boses, eh. Parang empty can na hinihila ng sasakyan dyan sa kalsada. Buisit. Ang taas ng pinag-aralan, pero ang layo sa kinikilos. Hindi kayo mga professional politicians. Puro lang kayo, puro pansarili. Ang lakas ng apog, the nerve na tawagin yung iba na ang aga mamulitika, na kesyo gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera. Manalamin ka nga, Roque. Hindi kayo manalamin. Mag-antay ka ng 2025 at tumakbo ka uli.
Pero tingnan natin ha, kung hindi ka nanalo noong 2022, ngayon pa kaya? Sirang-sira ka nga sa tao, oh. Yung pagiging pro-China mo. Sus. Kung magsalita, akala mo sinong malinis mga kababayan. Kung makapagturo, akala mo sinong napakaayos ang pagkatao, kesyo unahin daw ang bayan. Hello! Unahin ang bayan? Kapakanan daw ng bayan ang unahin? Ikaw Roque, iniisip mo ba yung kapakanan ng bayan? Yang pagiging traidor mo? Yang pagkakalat mo ng katraidoran sa China? Lagi ka nasa China Puro pagkampi sa kapakanan ng China yung ginagawa mo? Yan ba? Yan ba ang unahin ng bayan? Inuuna mo, bayan ng China, hindi bayan ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, watch out. Huwag patikimin ng kahit kalahating boto. Yang sinungaling na traidor na yan. Mga traidor yan, magkakasama, isang grupo ng traidor. Pare-pareho silang traidor, pati yung pinaglilingkuran nilang China. Sinungaling. Kung ako sa'yo, Roque, shut your mouth. Hindi ka nakakatuwa pakinggan. Kakarindi yung boses mo. Nakakabwisit. Hindi pa kayo mawala dito sa mundo. Hindi kayo nakakatulong sa bayan Ibinabaon ninyo. Ibinabagsak ninyo ang bayan. Wala kayo na itutulong. Puro lang pansarili ninyo iniisip ninyo. Kaya tingnan mong katawan mo para ka ng baboy. Busog na busog ka sa pinapalamon sa'yo ng China no? Magsalita ito, kala mo kung sinong matino? Kala mo kung sinong makabayan? Ay, mga kababayan, isa ito si Roque na kailangan wag na itong makatikim ng kahit kapiranggot na boto. Okay po mga kababayan, please remember, no to Duterte's minions. At isa na po dyan si Harimau Roque. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At thank you for watching and I will see you in my next vlog. Peace.